Sorry po Buo na ang ICI, Independent Commission for Infrastructure. Ito po yung fact-finding commission na binuo ng Pangulo. Ang maglilid po dito ay dating Justice ng Supreme Court ba o Court of Appeals, Justice Andy Reyes. Kasama dyan si Magalong as advisor, former Secretary Singson, at saka yung isang taga SGB, CPA. Anyway, so meron na hong formal announcement ng Pangulo. Ang isa lang po sa ating napansin dito, wala pong contempt power na ibinigay at kapangyarihan ang ICI. Alam nyo, mahalaga yung contempt power. Pag wala kasing contempt power, baka ibaliwala, baka hindi sumipot, baka i-ignore ng mga dapat imbestigahan at tanungin ng komisyon ang mga invitation or summon. Kasi yung summon, meron silang power to summon. Pwede, ganun lang yon. Pero yung contempt, yun po yung mahalaga. Para pag hindi ka sinumon ka, inimbitahan ka, hindi ka dumating, sinumon ka, hindi ka pa rin dumating, dapat kino-contempt para mapilitang humarap sa investigasyon. At kung hindi haharap, pwede niyang ipakulong. Yun po yung contempt power. Ang problema, hindi ibinigay. Wala pong contempt power na ibinigay. At wala pong ganong power ang ICI. So, abangan natin kung ano mangyayari. At dun ho sa paliwanag ni Pangulong Marcos dun sa press conference, wala tayong magagawa. Ganun ang style ng Pangulo. Pwedeng nalalambutan kayo, pwedeng hindi kayo kontento, pwedeng natatapangan kayo. Kung ano man ang dating, karapatan po ninyo kung anong inyong observation. Dun sa pronouncement ng Pangulo, nag-press conference pa siya kahapon at yan ang sinasabi. Buo na, mag-iimbestiga na. At yung daw contempt power ay nasa ombudsman na lang at saka DOJ. So talagang pure fact-finding lang itong gagawin nila. Ako, personal ko pong opinion, analysis dito, medyo malambot. Kasi ang issue dito, graft in corruption. Ang issue dito, pinagnakawan tayong mga Pilipino. Nagnakaw, ang mga nagnakaw na involved dito, kontraktor, politiko, at DPWH official sa pera ng mamamayang Pilipino. Bakit kailangan malambot pa tayo rito? Di ba dapat agresibo? Dapat talagang matapang. Hindi pwede ang malambot, hindi pwede ang ganun-ganun lang. Ako yun po ang aking paniniwala. Kasi kung gaano katapang at lakas ng loob at hindi nahihiya yung mga nagnakaw sa ating pera ng bayan, tapos ang hiyaharap mo ay yung parang walang sapat na kapangyarihan para panagutin. Fact-finding committee lang, fact-finding commission lang. Dapat kasi binigyan ng authority yan to summon, contempt, to arrest, at pati pagpapakulong. Dapat binigyan ng power yan. Kasi talaga naman po itong ganitong klase ng karumal-dumal na krimen. Krimen po, kriminal. Pag nanakaw. Yan po ay talagang dapat kulong kaagad. Pag tandaan nyo, pag dumami ang investigasyon, sa dami ng investigasyon, mawawala ito. At ang isa kong kinababahala ko, mga kaibigan, huwag po kayo magagalit, mga Marcos loyalists, Marcos supporters, mahigit na lang 2 taon ang Marcos administration. Kaya bang tapusin nila yan? At ulitin ko, pagdating ng 2027, wala nang matitinong usapan. Puro politika na. For presidential election sa 2028. In other words, mahigit na 1 taon na lang. Itong 3 buwan, 4 na buwang natitira sa 2025 at buong 2026 na lang ang talagang dito ipakita ni Pangulong Marcos ang kanyang dapat pang gawin kung meron pa siyang dapat magawa. Pero dito ho sa akala natin napakaingay before na mayroong Presidential Independent Commission, ngayon ay Independent Commission for Infrastructure. Akala natin punong-puno yan ng tapang. Akala ko punong-puno yan ng kapangyarihan para tumapang at mapanagot ang mga nagnakaw ng pera. At yan ang gustong-gusto ng taong bayang mapanagot Pero dito ho sa nangyari, parang fact-finding lang, tapos recommendatory, wala silang power to prosecute, wala rin silang power magpakulong, ang kanilang power lang ay mag-file ng kaso, ay
Trabaho na ng ombudsman yun eh. Trabaho na yun ng DOJ. Hindi kaya redundant lang ito? Ano pang gagawin ngayon ng DOJ? At saka ng ombudsman, maghihintay sila sa findings ng ICI? Ganon? Alam nyo, ang DOJ meron ng sapat na kapangyarihan at pagkahuganyan. Pwede na silang gumalaw at mag-file ng kaso. Ang Office of the Ombudsman, kahit walang kumplena, pwede na rin hong mag-file ng kaso. Pag nakuha nila ebidensya, mag-file na ng kaso, diretso na ho sa Sandigang Bayan. Yun ang trabaho nila. Eh ngayon, meron pang finding committee, merong independent commission. So ibig sabihin, hihintayin pa ng DOJ, maghihintay pa ang ombudsman sa recommendation. So yun ang aking kinababahala, baka makapusin tayo sa oras. Samantalang kung ibinigay ng Pangulo, dahil sinasabi ko naman, sa ilalim ng 1987 Constitution at Presidential System of Government, lahat ng authority nasa Presidente. Implementation lang kung kailangan. Pwede siyang mag-utos ng to arrest, to file ang kaso, to arrest, i-hold ka agad sa isang lugar ang mga abusado para hindi tayo matakasan. Para hindi humaitakas ang pera, para hindi magamit ang mga dami. Kasi ngayon, operation dami na. Anong ibig sabihin ng dami? Gagamit ng iba-ibang pangalan at company itong mga nagnakaw na ito ng pera ng bayan. Itatransfer na lang ron. At pag na-transfer, mahirap na mahirap ma-recover yan. Samantalang dapat yan, arestuhin, hinold, i-hold ang property, i-hold ang pera sa bangko, i-hold ang lahat ng ari-arian, stop lahat ng operation, confiscated ng gobyerno, dapat ganun. Ang complainant peoples of the Philippines, hindi na wala namang magre-reklamo dyan, hindi ka mag-anak lang ng mga arestuhin at tatamaan eh. Pero majority ng Pilipino, yan ang gusto. Ay ito, investigasyon, finding committee, finding commission, tapos recommendatory lang ang power. Kasi wala akong nakinig ako doon sa press conference ng Pangulo. Wala po ako nadinig na arrest power o contempt power. Yun ang importante. Pag inimbitahan natin dumating, i-contempt. Pag gahon kinontempt, hulihin, ipakulong. Wala akong power na ibinigay na gano'n eh. Ang ICI. So, parang less power. Anyway, akin pong observation yan, ewan ko, kayo masyado kung kayo napapapaniwala dyan, kung anong tingin nyo. Ako, tingin ko, gusto ng Pangulong papanagutin, puro kulang sa asim. Kulang sa anghang. Kulang sa sili. Kulang sa tapang. Para maniwala tayo. Ulitin ko gusto ng Pangulo papanagutin ang mga nagnakaw. Pero kulang na kulang sa rekado kung paano mapabilis at maniwala tayong may mangyayari. Masyado pong manipis. Ewan ko. Lalo pa si Magalong pinagdududahan na ngayon, maka Duterte raw yan. Naloko na. Siya pa yung senior advisor. Yan eh. Baka mabigyan pa ng proteksyon ng mga Duterte. Sinasabi ko na nga sa inyo ng isang araw pa. Ang investigasyon tungkol dito sa scam na ito ng mga project ng gobyerno dapat simula 2016 hanggang 2025. So buong taon, buong term ni Duterte. Dahil doon nagsimula, sabi nung Diskaya, doon sila nagsimula nagpayaman. Yun ang basihan eh. Ngayon ang advisor, senior advisor, ang tingin ng iba, maka Duterte. Meron din pinipiling sisiraan at ayaw namang sabihin ng lahat. Gigil na gigil siya sa mga congressman pero parang takot naman sa mga senador. Ano yun? Di ba? Alam niyo yung parking, sagasa, diploma system sa grafting corruption, hindi pwede dyan ang walang tapang na laban. Yung parking na sinasabi ay yung lalagyan ng pondo yung distrito ng congressman. Yun naman sagasa, sa ayaw sa gusto mo, lalagyan ka ng pondo, gagamitin yung pangalan mo ng ibang congressman para magkaroon ng pondo, para pag lumabas ang pondo, gagamitin na sa kalang project, ghost project. Yun namang diploma system. Yan man yung bata-bata system. Kumbaga centralized, formalidad na lang ang billing, pero ang bidding, pero wala naman talagang bidding. Yan po yung karumal-dumal eh. Kaya again, huwag naman kayo magagalit. Gusto ko kasi yung agresibong aksyon eh. Pag puro fact-finding committee, fact-finding investigation,
tapos wala namang sapat na kapangyarihan, huwag naman sana. Baka hanggang doon lang yan. Kasi hanggang recommendatory lang ang power nila. Walang power to prosecute, walang power to arrest. Eh anong power yan? Mukhang powerless. Abangan na lang natin. Bahala na kayo. Sayang.